Nasaan na ba ako? Nasaan na ako ulit? Oh, gusto nilang ipa-inhibit si Erwin Tulfo nga, mga boss chief amo, sir. Ngayon, ang sagot nito pong si Erwin Tulfo, papayag. Oh, Mag-i-inhibit po tayo para wala pong masabi, di ba? di ba? Yari kayo dyan. Malamang po mga kababayan, itong 18 marites na naman po na ito, mag-iimbento na naman po ito mga bossing kung ano yung idadahilan nila para hindi sila umattend dyan sa totoong Senate Blue Ribbon Committee. Pag nag-inhibit siguro yan, ibibigay kanino? Kay Rapi Tulfo, yung pagiging chairman, or may mga iba pa naman, mga senador. Di ba? Pero maniwala ho kayo, mga kababayan, kahit na yung request nila na mag-inhibit si Erwin Tulfo at ginawa ni Erwin Tulfo yan, hindi pa din pupunta. Yan pong 18 marites. Bakit po? Kasi ibang-iba yung magiging tanungan po dyan sa Blue Ribbon Committee ni Erwin versus doon sa Green Ribbon Committee ni Rodante Marcoleta. Kaya Rodante Marcoleta, nandoon yung pag-alalay doon sa mga sa mga Marines, no, sa mga Marites. Oh, dito kila Erwin Tulfo kasama na po diyan cross-examination. Oh. Sabi ni Aviator PH, boss, balita ko nagkaso si Congressman Adjong tapos may danyos na 25 million. Loko, nagkautang pa. Correct. Eh sabi ko nga sa iyo eh, ang danyos lang na hingin 5 million lang kada ulo sa kanila eh. Yung sinasabi, di umano, na 5 milyon na matatanggap o natanggap nila, galing daw po, di umano, kay Defensor. At ito pong balita nito ay galing kay Melvin Matibag, abonado pa sila. Diba, sabi ni Russell Pelobello, baka na magkamali na naman ng deliver sa Mindanao Avenue. Yung pari sa simbahan pala ng iglesia na deliver, sabi. Oh, tuloy natin. Dahil yun di po hinihingin lang sa press con, sinasabi po ni Attorney Baligod, atin lang sila pag nag-inhibit ako. Di walang problema. Ayun, walang problema. Matuloy lang. Di ba? Ngayon, mga DDS, magtaka na kayo. No? Kapag kayang 18 marites na yan, inimbitahan sa susunod na Senate Blue Ribbon Committee at hindi pa din pumunta, tapos si Erwin Tulfo nag-inhibit na, dapat gagamitan nyo na ng ulo, ng kokote. No? Bakit ganun? Sinunod ni Erwin Tulfo yung request nila na mag-inhibit, pero itong mga hero namin na 18 marites, hindi pa din pumunta. Di ba? Pagka kayo, ewan ko na lang. Sagad-sagad na yung pagiging uto-uto ninyo. Sagad-sagad na yung pagiging mahihina ang ulo ninyo. Kapag hindi nyo pa din naintindihan yan. Nagtataka nga ako eh. Doon kay Gutesa, nag-iisa lang yun Salasalabet at sabit-sabit pa din yung mga pinagsasabi nung si Orly Gutesa. Nag-iisa na lang yun. No? Tapos ang susunod na hakbang pa nila, ginawa pa nilang 18. Di parang ang lalong ang hirap po niyan, mga kababayan, na kapag inisa-isa po, which is yun yung mangyayari diyan sa Blue Ribbon Committee, iisa-isahin talaga yung mga yan, ng tanong, malalaman kung talagang nagsasabi ng totoo. At hindi kagaya po ito nung kay Rodante Marcoleta. Pag inisa-isa yan, mga bossing, yari yan mga yan. Laglag yan. Yun yung nag-iisang Gutesa na lang eh. Oh. Sablay na eh. 18 nyo pa. Tapos ito meron pa daw. May sekator pa daw po. May 14 pa daw ho, mga kababayan. Siguro isip-isip nila. Wala, hindi na pinapaniwalaan yung 18 marites. So sige, bagong batch naman. O, 14 naman. Tapos, susunod pa daw. Sabi, yung 7 naman daw ho, mga kababayan, sa mga susunod na mga panahon, siguro, pag sumabla yung 14, etong 7 naman. Diba? Alam mo, Boss Mark, wala nang maniniwala sa kanila. Itong mga 18 kargador, kitang-kita naman na sinungaling talaga sila. Correct ko. Ilang beses na. No, mahihiya na po yung Palsus Unos, Palsus Omnibus sa kanila, mga bossing. Mali, isang mali, mali lahat.
ang dami na pong mali, mga kababayan. Ultimo yung Loren Legarda, laban bawi. Pansin ko kapag kakampi nila, bawi. Oh, 'di ba? Mali-mali nga si Gutesa, nag-iisa, 18 pa kaya. Oh, 'pag sa hearing niya, abogado nasa likod. Kaya nga po hindi nila ano, hindi nila hinarap yung NBI. Kasi sabi ng NBI, ganito, magkakaroon lang tayo ng tanungan isa-isa, 'no, para malaman, iko-cross-examine. Hindi sila humarap. Sabi ni Baligod, lahat daw kada isa daw, nandun dapat si Baligod. Eh, sabi ho mga kababayan, ang sabi nung NBI, "O sige, pagbigyan na, bahala kayo, matuloy lang 'to, kada isa." Sabi naman ni Baligod, nakakapagod naman po 'yun. Lahat na po mga bossing, 'no? Kaya kapagka ito, ewan ko na lang kung kakampihan pa din ng mga DDS na nag-inhibit si Erwin Tulfo na hiling ng mga 18 marites tapos, eh, sila ay ganyan pa din na hindi na umattend ta's naniniwala pa din sila, bahala na sila sa buhay nila. Tuloy Sir Erwin. Problema, mag-i-inhibit po tayo. Ibigay ho natin kay Senator Kiko dahil siya Okay ko Pangilinan na o hindi na pangalanan yan. Kaya lang mga kababayan, baka ang maging style naman ng mga 18 marites, "Oy, si Kiko Pangilinan po, nakatanggap din po, pinadalan po namin yan, nakuha po yan, pinuntahan po yan." Biglang gaganon. Kaya po ang style nila Baligod, meron pa pong mga ibang mga papangalanan pero hindi pa po papangalanan yun. Iniisa-isa nila, tinitignan nila yung mga kilos ng mga congressman, yung mga kilos ng senador, kung sino yung kakampi sa kanila. Kapagka kumampi, sige wala kang maleta. Naku, ikaw ang magiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo. Nasa maleta ka na din. Ganyan po ang magiging style niya mga yan. po yung vice chair. Sasabihin na naman, hindi pwede yan kasi nabigyan din namin ng maleta yan. Meron din maleta sa amin natanggap yan. Hindi matatapos itong mga mali-maleta. Tapos biruin nyo mga kababayan, mga maletang, mga ebidensyang mga pinapakita nila sa atin, nasa harap ng helicopter, nandoon sa may parking lot, wala man lang makita na tinatanggap ni Sandro Marcos, na tinatanggap ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Sabi ni Sir Jorge Dralin, ang sabi ni Congressman Luis Tro, delikado talaga si Sara dahil kung ano ang inilabas na witness o evidence sa first day, yun lang ang kikilalanin nila. Meaning, di na pwedeng dagdag witness o evidence sa susunod na hearing. Nakahanda na rin ang senador na mag-inhibit sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee bunsod ng pagkakadawit sa kanya. Definitely. Mga 18 marites kailangan pupunta na kayo. No? Kasi ang style nila mga kababayan, sasabihin, pupunta naman po talaga kami, kaya lang pinigilan po kami. Hindi, pumunta sila doon sa Senado, pero naglagi sila doon sa opisina ni Robin Padilla. Hindi talaga sila pumunta doon po sa hindi talaga sila pumunta doon sa ginagawang meeting ng Blue Ribbon Committee, di ba? Ito ho 'yon. Papakita ko sa inyo ng mabilis mga kababayan. Sandali lang Yung 18 marites kasi nag-video sila Nag-video sila at ang sinasabi nga ho mga bossing pupunta dapat kami. Kaya lang hininto kami, pinigilan kami.